offering ko para dyan. Pero ang tanong, nabuhay pa rin ba tayo? Yes. Why? You were not built for comfort. You were built for conquest. Ang mga Israelita, sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng lupang pangako. Pamamanahan sila, binigyan sila ng lupang pangako. Yung palang ipinangakong lupa, hindi pala vacant lot. Nagulat sila, yung lupa palang pupuntahan nila, may mga nakatirang higante. Labanan palang katakot-takot, patayan pala ito. Na pinuntahan namin, gigirahin namin yung mga higante ron. Pero sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo. Aba, imposible, nung makita nila, lalaki ng mga tao, nagmukha daw silang balang. Nagmukha lang daw silang, ang liliit nila. Kaya sabi nila, ako, ang tataas ng mga tao, ang tataas ng pader, huwag na tayong pumunta, huwag na tayong tumuloy, mamamatay tayo. Nang makita nila yung Canaan. Sabi naman ni Caleb at saka ni Joshua, iba yung spirit nila, iba attitude nila. Sabi nung dalawa, pasukin na natin, tinapay sila sa atin. Tingin naman ni Joshua at saka ni Caleb, malalaking tinapay. Tingnan niyo yan, pambihira, opportunity to, kayamanan natin ito. Ang lalaki ng tinapay sila sa atin. They are bread. Pakinabang ito. Para to sa ating pamilya. Let's go! Excited yung dalawa. Damputan ng bato yung mga tao. Sige, kayong dalawa, pumasok kayo, babatuhin namin kayo hanggang kayo mamatay dalawa. Yan, lumabas ang kaluwalhatian ng Diyos. Nag-intervene ang Diyos. Kaya tingnan niyo po, magmula simula, tinuturuan ng Panginoon ang sufferings kasama para maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa inyo at sa aking buhay. Kaya ang sabi ng Philippians 1:29, it is given unto you in the behalf of Christ not only to believe on Him, but to suffer for His sake. Yung suffering na yon, for His sake, mahayag doon yung sinasabi ni Apostle Paul, in infirmities, I prayed 3 times, Lord, alisin mo yung tinik sa laman na nagpapahirap sa akin. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. For in weakness, my strength is made perfect. Ang galing, oh. Kung kailan ka mahina na alam mong wala kang magagawa, kaya yun yung nasasabi natin, mga kapatid, na kasabihang, man's extremity is God's opportunity. Kapag kapos ka na, wala ka nang magagawa, ayan ang pagkakataon ng Diyos para ipakita sa iyo. Kung wala kang magagawa, huwag mong idamay ang Diyos. Ang Diyos may magagawa. Amen? So you are built. You are built to overcome. And you are built to overcome through trials. Sa pamagitan ng mga pagsubok, kaya sabi ng Bible sa James chapter 1, that the trying of your faith worketh patience. Pressure produces power. Nakakadinig tayo, nasunugan, nakakapagtaka, nabuhat yung malaking refrigerator. Naitakbo niya yung refrigerator. Nung ipinabubuhat mo, nung walang sunog, hindi na mabuhat. Bakit? Na-pressure. Biglang lumangas. Yung adrenaline niya. Yung pala ang ng Panginoon, ang disenyo niya. Pag nape-pressure ka, merong power na nakatago kapag ikaw ay komportable, hindi lalabas. Pero pag ikaw ay na-pressure, lalabas yung iyong ability. Kaya pinadadaan tayo ng Panginoon sa pressure para minsan bigain natin yung lahat ng resources na ibinigay ng Diyos sa atin. Para mahayag that God is our sufficiency. So, you are built to overcome. And lastly, you are bound to finish. You are bound to finish. Sabi nga ni Apostle Paul, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Kahit na anong maranasan ninyo, kahit na yung pinapanalangin nyo, hindi pa dinidinig, hindi pa ibinibigay, hindi pa natutupad, hindi nyo pa nahahawakan, huwag kayong susuko. At huwag kayong panghihinaan ng loob. Ibigay o hindi, your excitement to serve God and to worship Him and to glorify Him and to exalt Him, hindi po nagbabago. Why? God is more than anything I could ask.
God is beyond anything that I could have. Kaya kahit hindi ko makamtan ito, kahit hindi ibigay sa akin ito, kahit alisan ako ng buhay hanggang sa huling sandali ng inyong hininga, hindi dapat magbago yung excitement nyo sa Diyos. Yung pag-ibig mo sa Diyos, walang karibal, walang kapantay. Ganon, mga minamahal. You are bound to finish dahil kung pag-ibig natin, kaunting hindi ibigay sa atin, kaunting tayo ay malugi, kaunting tayo ay masugatan, kaunting tayo madapa, tayo sumusuko, nangihina at nawawala ng gana at ng sigla sa buhay, that is different from God's plan and design for your life because you are bound to finish. Pagpasok ng similya, 500 million nag-aagawan, nag-uunahan, kakarerahan silang ganyan, no? Karerahan sila, makarating sila dun sa Excel na yon at on the way habang sila nagkakarerahan ganyan, unti-unting namamatay dahil acidic. Hindi kaya, hindi ganun kalulusog lahat ng similya. Nagkakandamatay sila, unti-unti silang nanglalagas. Hanggang makarating na nung malapit na sila sa Excel, 500 to 1,000 na lang ang natitira. Pag nakita nila yung Excel na ganyan, uunahan na naman sila, paspasan sila. Kanya-kanya sila, nagpipilit silang pumasok, meron pong balot. Hindi kaagad sila makapasok, kanya-kanya sila. Tapos pag may isang nakapasok, biglang nagbabago ito. Nagsasara dahil meron ng isa na nagwagi. Ikaw yun. Ako yun. Kaya lahat tayo nabuo bilang tao, sa tiyan pa lang ng ating ina, matagumpay ka na. Dinisenyo ka na ng Diyos para magtagumpay. You are bound to finish. Finishing is not about speed. Finishing is not about speed. Hindi ito pabilisan. Bagamat sila'y lahat mabibilis, lahat sila nagsisikap. Pero isa lang ang pinili ng Diyos na niloob niya. Hindi aksidente na nabuhay ka. You are designed by God to win. You are designed by God to last. And you are designed by God to finish. You are running a divine race. Sa buhay pananampalataya, let us run with patience the race that is set before us. Meron tayong kanya-kanyang takbuhin, hindi ito paunahan. Itong takbuhin na ito, na tinatawag na race ng buhay, hindi ito pabilisan. Hindi ito nakukuha sa bilis. Ito'y nakukuha sa pagtatapat. Bakit po? Yung mga tapat, sila po yung nakakakitaan ng Panginoon ng humility, sila yung nakakakitaan ng Panginoon ng faith, sila yung kinakikitaan ng Panginoon ng patience, kinakitaan ng Panginoon ng fully persuaded. Sila yon. They hold on to the faithful promises of God. Your race may be different, but your goal is the same, to finish the race. Kaya mga minamahal, kung ano man ang naging kalagayan ng inyong buhay, ang gusto ng Diyos, maglingkod tayo at magtapat hanggang sa siya ay dumating. You cannot finish the race without the guidance of our Savior. Hindi ka basta mananampalataya. Naniniwala ako makakatapos ako. Yes, naniniwala ka makakatapos, pero kinakailangan mo ng guidance because the Lord knows the way to the wilderness. All I have to do is follow. My sheep hear my voice and they follow me. Kaya lang po tayo makakatapos ng matagumpay kapag tayo sumusunod sa instruction ng Diyos. We keep our eyes on Jesus, not on our journey. Nakatingin tayo kay Kristo sa ating unahan. Siya ang ating prize. Siya ang ating strength. Siya ang ating life. Siya ang ating mind. Sa Philippians, Book of Philippians. For to me to live is Christ. Christ is my life. Let this mind be in you in chapter 2. Christ is my mind. I can do all things through Christ. Or I press toward the mark for the prize. Christ is my prize. Philippians 4:13, Christ is my strength. I can do all things through Christ who strengtheneth me. That's the book of Philippians. The center
central theme of the book of Philippians is not joy. The central theme of the book of Philippians is Christ. Bilangin mo ilang ulit niyang binanggit ang joy, pero bilangin mo ilang ulit binanggit ang pangalan ni Christ. Kung di ako nagkakamali, 38 times, 36 times, more than 30 times binanggit ang pangalan ni Jesus Christ. Si Paul na naroon sa loob ng bilangguan, hindi po bilangguan kagaya natin sa Bilibid. Ang bilangguan po ay dungeon, nasa ilalim. Malalim po yun. Walang bintana. Hindi po yun yung kulungang may bintana sa tabi. Malalim, nakabaon. Madilim po, malamig. Nag-iisa si Paul. Nasa dungeon. Pero anong sabi niya na isulat niya ang aklat sa Philippians? Rejoice in the Lord evermore. Pambihira, inaaliw yung wala sa bilangguan. Siya na naroon sa bilangguan, siyang umaaliw sa mga naroon. Kasi bakit po? Meron siyang kapasidad na mag-rejoice sa presensya ng Diyos. Alam niya, maraming Kristiyano, kahit na hindi naman nakabilanggo, malulungkutin sa buhay, talunan, madaling sumuko. Keep your eyes on Jesus, not on your journey. He can sustain you. He gave us the heavenly hope. Ang sabi ng Philippians 1:6, He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ang Diyos ang nagsimula, siya rin ang tatapos ng ating pananampalataya. So if God started it, He will finish it. And when you finish, sabi ng Revelation chapter 2 verse 10, Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ang pagtatapos ay may gantimpala, hindi lamang sa lupa, maging sa langit. The crown belongs not to the fastest, but to those who are faithful. Kaya maliit man ang pinagtiwala ng Diyos sa iyo, maliit man ang iyong lakas, just be faithful. Huwag kayong susuko. You are designed by God to win. Because you are born to win. Kaya ang sabi ng Bible, born of God to overcome. For whatsoever is born of God, overcometh the whole world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. If you have the Word of God, this is our faith. A statement of faith, narito. Ito po ang ating articles of faith. Nakadito po ang salita ni Kristo, ang salita ng Diyos, siyang ating pananampalataya, at ito rin nakasalig ang ating practice o ang ating buhay. Sa ganon, hindi ka dapat mabigo dahil ikaw ay tinakda ng Diyos para maging matagumpay. Anong sabi ni Kristo sa kanyang church? Go into all the world. Preach the gospel, baptizing them, yan, and teach them all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Naka-back up yung kanyang presensya, naka-back up yung kanyang power, naka-back up yung kanyang promise. If God be for us, who can be against us? Kaya tayo po'y magpatuloy. Maraming Diyos, maraming salamat po. Huwag naming makaligtaan, hindi kami pinanganak, hindi kami nilikha, hindi kami iniligtas para maging talunan, para maging biktima. Kinakailangan lang po, gamitin namin, God gave us the power to love, to overcome. God gave us the power to become victorious, to live as Christ lived on this earth. Kaya pangunahan niyo po kami, ang kagalakan namin ay hindi nakasalig sa mga bagay na nahawakan. Ang mundo, nababalita po namin namang nangyari sa aming bayan, nagngangalit ang taong bayan. Nagngangalit po ang mga naaapi, ang mga naghihirap, ang mga nagdurusa, dumadaing po sila, nadidinig mo sa langit ang kanilang mga daing. Salamat po, ibinunyag mo, pinahayag mo, para matigil, lagyan ng hangganan ang malayang pananalasa, ang pangungulimbat ng mga sakim sa bayan. Tulungan niyo po, makahulagpos sa maruming kalikasan
Nawa ang makita nila, hindi lamang nagawa nila yon, kundi biktima sila ng sarili nilang kalikasan. Na ang tanging solusyon, ipanganak silang muli. Sila'y maging anak ng Diyos para ma-overcome nila yung walang kabusugan, nakasakiman, nalikas sa aming mga tao. Kaya hindi kami mas magaling sa kanila. Kapareho nila kami. Baka kung kami inilagay doon, ganun din ang aming gagawin. Ganun din ang aming magiging istorya. Ganun din ang aming magiging pagbagsak. Maliban na lamang nang ilagay doon ay pinaghaharian ni Kristo. Nangyari kay Joseph, nangyari kay Job, nangyari kay David, nangyari sa maraming banal na lalaki at babae ng Diyos. They overcome the world. Salamat po, sapagkat kami tinuturuan mo rin na lumakad na may pagtatagumpay. Hindi panahon para kami madaling sumuko, manghina, at hindi makipasan sa gawain ng Diyos. Kundi bagkos lagi naming naisin na kami maging mga overcomer sa buhay na ito. Pero hindi po yun mangyayari kung hindi namin matutunan ang magpakumbaba sa iyong harapan at magpasakop sa iyong kalooban. At aminin namin, kailangan ka namin sa bawat sandali. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, bawat mag-asawa, bawat kabataan, bawat senior citizen, hindi po katapusan ng buhay ang pagtanda. Ang aming pagtanda ay hindi dahilan na kami ay titigil na. Ang aming pagtanda ay nagsasabi lamang na mas marami na kaming alam. Kaya dapat lalo kaming magpakatapang, lalo kaming dapat magpakaligaya sa Panginoon. Lalo kaming dapat maging mabuting halimbawa sa mga nakababata na sumusunod at mga nakatingin sa amin. Tulungan niyo po ng mga kabataan lalo magpakatibay dahil mayroong mas bata sa kanila. At mayroong pa silang aabutin na marami pang pagpapala na inilaan mo sa kanilang unahan. Na hindi nila maiwala ang pagkakataong inilagay mo sa unahan. I-bless you po ang bawat isa. Hiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Habang nakatungo po, habang nakapikit po bawat isa, kung meron po ngayong hapon na narito, kayo, kung meron man pong isa, dalawa o ilan, yung bang pag tinanong ka, tiyak mo ba na ikaw ay sa langit pupunta pag ikaw ay namatay? Sa kabila ng iyong maraming pag-aaral, maraming pagtulong sa kapwa, maraming pananalangin, maraming pagtawag sa Diyos, maraming paglilimos sa mahirap, marami kang ginawa na mga panata, taon-taon na mamanata ka. Pero ang tanong, sa lahat ng yan, labas-pasok ka na sa simbahan, paulit-ulit, kung pagdudugtong-dugtungin ang pagpasok mo sa simbahan, baka ikaw ay makalibot na ng buong Pilipinas. Pero hanggang ngayon, wala kang katiyakan ng langit. Ano nangyari sa iyo? Ikaw ay naging biktima ng maling paniniwala na kaya mong pagtrabahuhan ang pagpasok sa langit. Kaibigan, hindi mo mapagtatrabahuhan ito ng sarili mong sikap. Ang nagtrabaho ng kumpleto para maligtas tayo ay walang iba kundi si Kristo. Tinrabaho na ni Kristo, hindi niya ipapatrabaho sa iyo, hindi mo kaya. Tinrabaho ni Kristo at siya lang ang nakakumpleto, nakaperpekto at nakasigurado na yung kanyang tinrabaho tanggap sa langit para sa kaligtasan mo at para sa kaligtasan ko. Kaya kung sa hapong ito, narito ka, wala kang katiyakan ng langit, may I recommend to you, may I present to you the only sufficient Savior and none other than the Lord Jesus Christ. Si Kristo lang ang nagsabi sa krus ng Kalbaryo, it is finished. It is finished. Wala nang haing natitira pa. Tapos na ang hain. Inihain na ang kordero ng Diyos. Ang tunay na hain para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Kaibigan, huwag kang magtiwala kung kani-kanino
Sabi ng Bible, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. At anong pangalan yon? Talastasin ninyo at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyo ipinako sa krus na binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay. Siya sa pamamagitan niya nakalakad ang pilay na ito at sa kanino mang iba walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao. Ibinigay na tagapagligtas, isa lang, si Jesus lang. Huwag kang magtiwala kung kani-kanino, walang kaligtasan doon. Huwag kang tumingin kung saan-saan, si Kristo lamang ang tagapagligtas. Sa krus ng Kalbaryo, tumawag yung magnanakaw. Tumawag yung tilisan, alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ni Kristo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Walang tinanong na apostol, walang tinanong na santo, walang tinanong na santa. Nagdesisyon agad si Kristo. Sa sino mang nitiwala sa Kanya, ngayon din, kakasamahin kita. Jesus Christ Himself can make a decision to save you that very moment. Upon the profession of your faith, Christ will immediately save you. He will grant you the forgiveness of all of your sins. Aalisin niya yung hatol ng impyerno dahil aakuin niya ang hatol na yon para sa iyo. Wala ka nang babayaran niya. Ang perpektong katuwiran na requirement ng langit, hindi mo yun kaya maging perpekto. Pero siya ang nabuhay ng perpekto, yung perpekto niyang katuwiran, ibibigay sa iyong pangalan para makapasa ka sa hinahanap na standard ng langit. Ang kasagutan ay na kay Jesus. Kaya ngayong hapon, kung meron po ditong wala pang katiyakan ng langit, matagal ka nang nagtatanong, pag ako'y namatay, saan kaya ako pupunta? Paano kaya ako makakatiyak na ako'y sa langit pupunta? Ito yung pagkakataon. Si Jesus, tumatawag po sa iyo. Tanggapin mo siyang tagapagligtas. Pagtiwalaan mo siya, siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ngayong hapon, uuwi ka, ang kaligtasan, tinanggap mo, pangako ni Kristo yan sa iyo. Sino po, habang nakatungot, nakapikit, makakapagtaas ng kamay, Pastor? Ako yon. Kung meron taong walang katiyakan ng langit pero gumagawa ng mabuti, ako yon. Kung meron taong relihiyoso o relihiyosa na gumagawa ng buhay pananampalataya pero hanggang ngayon walang katiyakan ng langit, ako yon. Pastor, ako yon. Kung meron taong makasalanan na dahilan ba't si Kristo na parito, ako yon, makasalanan ako. Kailangan ko ng tagapagligtas. At kung ikaw yon, pwede kang magtaas ng iyong kanang kamay, ipahayag, Pastor, please pray for me. Ngayong hapon, tinatanggap ko si Kristo na aking tagapagligtas. Maliwanag sa akin, naunawaan ko, ito na ang sagot sa aking tanong at aking hinahanap na kapanatagan ng aking kaluluwa at ng aking puso. At itinataas ko ang aking kanang kamay, pinapahayag ko, tinatanggap ko si Kristo ngayon bilang aking tagapagligtas. Meron po ba sa hapong ito? Pakitaas nga po ang kamay. Pakitaas po ang kamay kung meron po dito sa hapong ito. Hindi ko po kayo kilala, hindi ko alam yung kalagayan, pero ito po'y paanyaya, just in case, kung meron po ditong isa na hindi patiyak na sa langit pupunta, na gusto mong matanggap yung katiyakan ng langit. Pakitaas nga po ang kanang kamay. Meron po. Meron po ba? Just raise your hand. I want to see. Gusto ko lang po makita. Hindi ko kita ang inyong puso, pero makikita ko yung inyong kamay. Meron po ba? Wala na po. Kung kayo po ay ligtas na, mga kapatid, you will face different kinds of trials and testings in life. You will face different kinds of experiences. But remember, you are born to win. You are built to overcome. And you are bound to finish. You are born and designed a winner. Tayo po tumayong lahat. Amen. Awitin po natin yung born to win. Ha? Born to win. Kung kayo, lahat na ipinanganak na muli, say amen. 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 Okay, you are born to win. So, ulitin natin ito. Born in a world of sin, we're hopelessly lost, no peace within. We are searching. Huh? Everyone. Born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could win. And the Savior came my way. He turned my darkness into day. And on that day I was born again. Praise His
mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Ladies! Since I had to run this race, many the trials I had to face. Amen. And rivers so wide. Men, let's sing this part. There's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it ain't over yet. God said He'd go with me right to the end. So how can I lose when I was born to win? All together now. Born to win, hallelujah, was born to win. Amen. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. One more song. Awitin natin yung God of the Mountain. Amen. He is not just the God of the mountain. Hindi lamang sa panahon ng ating kalakasan o kahinaan, araw o gabi, siya'y nananatiling Diyos magpakailan pa man. Amen. Ha? Okay, awitin natin, everyone. Life is easy when you're up on the mountain and you got peace of mind like you never know. But things change. But things change when you're down in the valley. Iba na, iba, pagka nasa baba. Don't lose Huwag mawawala ng tiwala sa Diyos. for you're never Hindi ka niya iiwanan. Bakit mo? For the God of the mountain, yes, the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, yes, the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. Ladies! You talk of faith. Yes, ladies, amen. When you're up on the mountain, talk comes so easy. When lights Mga lalaki, awitin natin ito. now it's down in the valley of trials and temptation. That's when faith is really put to the test. Everyone, sing on the chorus for the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. Again, For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. amen. Huwag nating kakalimutan yon. Hindi nagbabago. God is in control. Amen? Amen? Magtitipon po tayo ng ating kaloob. Brother Joas, will you please come? Ikaw magpasalamat sa hapong ito, Brother Joas. Narito si Brother Joas. Nakita ko kanina si Joas. Ano, wala? Okay, Brother, ano to? Joas. Brother Jaden. Joas lang, isa, Joas.
Baka may Jowish pa. Jowish. Okay. Ayun, Joey. Meron dito, Joey. Okay. Brother Jowish. Let's pray. Lord Heavenly Father, thank you for this afternoon. Thank you, Lord, for the preaching of Pastor Connie po, Lord, Thank you, Lord. about being born of God, Lord, that we are more than conquerors. We are born to win. Thank you, Lord. We are born to conquer. We are more Amen. than what we think we are, and dapat hindi po kami, Lord, talunan dahil may you, Lord. Diyos po kami dyan sa langit po, Lord, Amen. na aming kakampi. I pray, Lord, na i-bless niyo po yung aming tithes and offerings po, Lord, ngayon, and that we would fill up the storehouse with which is Amen. our church. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. 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 Makakaupo po tayo. Amen. Awitin natin yung ano, You are my all in all. Ha? Habang ang ating kaloob ay tinitipon, awitin natin, You are my all in all. Ha? Sa English. Everyone. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Ladies, Amen. lalaki. Kalalakihan. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Everyone. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Amen. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sangayon ba kayo? The name of Jesus is worthy. Say amen. Amen. Yes, the only worthy name. Amen. Okay, meron po tayong birthday celebrant, kapatid? Sige. Naglagay dito ng silya eh. So, Awitan natin. yan, magandang hapon po, church. Atin pong kilalanin yung isa nating kapatiran na siyang nagdiwang ng kanyang kaarawan. Atin pong anyayahan si Brother Mark Hernandez. Oh, Ayan, Brother happy birthday Mark. po. Amen. Hilingin po natin si Brother Steve upang siya pong Brother Mark, manalangin sa may welcome, kaarawan. kapatid. Narito pala itong kapatid natin ito. Akala ko to nasa ibang bansa eh. Narito pala, amen. Ilan taong ka na, Brother Mark? 29, di ba? Taken or available? Ha? Ano na? Taken. Naku, pambihira. Nalungkot tuloy kami. Amen. Praise the Lord. Okay, awitan natin si Amen. Brother Sige Mark. po, awitan po natin ang ating kapatid na At yung mga nagdiriwang ibang ng wala kanyang rito, kasama na kayo, kaarawan. Okay? Please. Let's sing once again. Clap Has your come hands. your birthday. Once again has come your
Brother Mark, piloto yan, piloto. Ha? Pagka gusto nyo sumakay ng eroplano, parahin nyo lang pag dumaan. Para isakay tayo. Parahin nyo lang. Brother Mark, prayer request. Thank you po sa greetings ng lahat and thank you rin po sa church. Amen. Prayer request ko lang po is yung safety ko po every day since hindi rin naman po biro yung kada flight. So yun po. I can see and I can feel naman din po yung presence ni Lord every time na Amen. nasa loob po ng aeroplano. And ayun po, yung family ko rin po sa US and my safety as well dito po sa Pilipinas. Amen. So, yun lang naman po. Thank you. Amen. Amen. Brother Steve, please pray for Brother Mark, including mga kapatid nating maaaring nag-birthday na wala rito. Ano, ha? At mga may anniversaries ngayon. Okay. Sige, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na malulati sa lahat. Tunay nga po na nagpupuri kami at nagpapasalamat. Amen. Na sa apong ito, bilang iglesia, kami po ay nakikigalak sa panibagong taon na inyo pong binigay kay Brother Mark. Thank you, Lord. Salamat po dahil napakabuti niyo po sa kanyang buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ang bawat taon na inyo pong idinadagdag sa amin ay pagkakataon upang lagi namin kayong papurihan at pasalamatan sa lahat po ng bagay. Amen. Panginoon, kayo po ang nakakalam ng puso po ng aming kapatid na ito. Salamat, Panginoon, dahil mula po sa kanyang pagkabata hanggang ngayon ay nakita po namin kung paano po siya inyong ginabayan sa pag-aaral hanggang sa siya po ay Thank you, naging Lord. Thank you, Lord. professional na at ngayon po ay isang ganap ng piloto. Apo. Salamat, Panginoon, sa biyaya po ninyo sa kanya dahil sa kabila po nito ay patuloy po namin siya nakikita na nagtatapat sa inyo. Amen. Palagi Thank po you, Lord. namin siya nakakasama sa pagtitipo na kagaya nito. Thank you, Kaya Lord. Panginoon, namin pong dalangin naway kung ano po ang laman ng kanyang puso ay masigit pa po doon, Panginoon, ang ipagkalob niyo po sa kanya. Amen. Kagaya po ng nasabi po niya kanina, naway sa kanyang propesyon, tunay nga po na mapanganib po ito. Apo. At tunay po na sa tuwing siya po ay lilipad sa impapawid, ay hindi po niya alam kung siya po ay baba pa po Panginoon ng lupa. Kaya Lord, aking dalangin, patuloy po siyang ingatan sa araw-araw Amen. sa tuwing siya Yes, po ay lumilipad sa impapawid. Apo. At dalangin po namin, Panginoon, ang protection niyo po sa Kanya. Na lalo niya po, Panginoon, ma-appreciate ang inyong kagandahan sa kanyang buhay. Amen. At naway, Panginoon, na maging sa mga pagpaplano na kanyang ginagawa in the Apo. future, i-bless niyo po ito, Panginoon. Yes, At maging, Panginoon, ang kanyang panalangin, maging sa kanyang mga magulang, patuloy Apo. niyo po silang iingatan. Amen. At patuloy po na pag-alabi ng kanilang kagalakan, Panginoon, sa pananampalataya. Amen. Sa bila po na malayo sila sa aming iglesia. Salamat, Panginoon, dahil meron din silang iglesia na dinadaluhan Apo. upang sila po ay magpatuloy sa pananampalataya. Yes po. Kaya Lord, bless niyo po ang family ito dahil tunay nga po na sila ay blessing po sa iglesyang ito. Maging, Panginoon, ng mga kapatid naming iba na nagdiriwang ng kanilang mga karawan at maging ang mga mag-asawa nagdiriwang ng kanilang anniversary. Naway i-bless niyo po ang bawat isa at dalangin po namin naway maging patuloy po ang bawat isa sa kanila sa pananampalataya at patuloy po namin makasama hanggang sa inyo pong pagbabalik. Yes, Binabalik namin, Lord, lahat ang kapurihan tangi lamang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Palakpakan po natin. Brother Mark, God bless you. Ang iyong family, hindi ho madali, hindi basta-basta yan nagiging piloto. Talagang may mga pinagdadaanan talagang mga pagsisikap. Maging ang kanyang mga magulang. Ganon din po tayo sa lahat ng ating mga anak. Talagang hindi po madali sa mga Pilipino, hindi madali sa karaniwan, ordinaryong Pilipino, hindi madali ang magpaaral ng anak. Waring imposibleng makapagpatapos tayo ng kolehiyo. Pero kapag ka nangyari yon, talagang malaking biyaya ng Diyos sa ating pamilya. Amen? Kaya kayo namang nakapagtapos na, mahalin nyo ang Panginoon, ang mga magulang ninyo na kanilang hininga ng tulong para dumalangin at kanilang pinaglingkuran. Paglingkuran nyo rin ang Diyos. At habang kayo tinataas ng Diyos, lalo naman kayo magpapakumbaba. Sabi nga, hitch your wagon to the star, but keep your feet on the ground. Manatiling alalahanin, nakatungtong pa rin tayo sa lupa. Amen.
Okay, so any announcement para po sa ating, yes. Yes. Tayo po, sa October 28 hanggang 31, tayo ang mag-host ng 4th Fires of Evangelism. Ito po ay revival conference. Dadalan po ng iba't ibang simbahan, sa iba't ibang bayan, at mayroong panggaling sa ibang bansa. No, kaya magtitipon po dito. Ang una po na dapat na naririto tayo. So kailangan po natin mag-register kung kayo ay available ng umaga, hapon, gabi, ilalagay niyo po doon. Halimbawa, Martes, ang simula ay alas 2 ng hapon. Narito ako, Martes ng hapon, alas 2 ang simula. Pagkatapos ng hapon, kainan. Tapos ng kainan, gabi naman, 7 to 9. Gano'n naman. No? So iba-iba mga awit dito, awit, mensahe. Ang gaganda po niyan. Talagang well-prepared po tayo. At ang mga ibang simbahan. I think I'm inviting na magkaroon ng kasama ang ating mga violinist. Iimbitahan natin sila. Sino ba magaling sa violin? Na mga kilalang nagbabiolin sa ibang bansa, maimbitahan natin. Pero mag-iimbita tayo maaring sa ibang simbahan na kalapit natin na pwedeng makasama nila dahil maraming tao, mas marami tayong violinist, mas maganda. Kung merong marunong gumamit ng trumpet, may binili ako na maliit, yung katsu. Sino nakakaalam ng katsu? Hindi ketchup ha? Katsu, maliit lang yon. Pag hinipan mo yun, para yung trumpet. Ganun lang. Maliit nga lang kasi ganito lang kaliit eh. Katsu, pinapractice ko. Hindi yun hinihipan, hinihimig. Pag hinipan mo, walang lalabas na tunog. Hinihimig. Pag humimig ka, yung himig mo lalabas dun. Sino nakakaalam ng katsu? Wala? Okay. Sige. Dadalhin ko sa linggo. At patutugtugin ko si Cedric. Kayang-kaya ni Cedric yan. Amen. So, punta kayo dito, kaya magpalista po kayo doon. Sa ngayon, ang nakalista po doon ay 90. Hindi ka pa nakalista pala. Magpalista ka na. Punta kayo dito, suportahan natin. Martes ng hapon, Martes ng gabi. Dapat full pack tayo dito. Okay na umawas tayo. Ito po, lalagyan ng tolda. Para kung merong mga tao doon, lalagyan po ng isa pang malaking TV doon. Nakagaya din dito. Isang malaking TV doon. Hindi yung TV na yan. Mas malaki dyan. At ang kainan hanggang doon, hanggang dito sa likod. Dahil maraming taong darating. Kaya unang-una tayo. You will be blessed dahil iba't ibang pangangaral, iba't ibang diin, iba't ibang hamon ang madidinig natin. Pero lahat sila mga taong dumaan na sa iba't ibang uri ng labanan sa buhay, pananampalataya at buhay paglilingkod at buhay pang araw-araw sa pamilya. Ganon, Kaya ang salita ng Diyos, napakaganda po nito. Kayo po ba'y pinagpapala ng salita ng Diyos? Amen. Mabuti po ito. Walang taong sumunod sa salita ng Diyos na pasama ang buhay. Wala akong nakita. Kasi po, totoo ito eh. Totoo itong salita ng Diyos. Salamat sapagkat ang ating tagapagligtas hindi lamang iniligtas tayo sa impyerno, iniligtas din tayo sa masamang buhay at masamang sanlibutan. Amen? Okay, so wala na. May meeting ba tayo? May meeting po. Lahat. Sino ba magmi-meeting? Paki-announce mo nga. Sino makasama sa meeting? Hindi naman sila lahat. Yun po, sa lahat po ng mga committee, ministry leaders, kung meron po kayong mga hinahawakang groups, kayo po ay iniimbitahan po dun sa meeting po natin para po sa paghahanda sa fires. Pwede nyo rin po isama dun yung mga point person nyo po para kung sakaling wala po kayo, ay pwede po sila ang maging representative po ninyo. Amen. Wow. So, salamat sa mga kapatid natin na nag-e-efforts lahat, mga ini-improve dyan, loob at labas. So, lahat ng mga natin, halige, nilagyan na ng cover, ayan, yung mga brown na yan. Tapos yung mga halige, lalagyan pa yan ng sinturon. Baka kasi kailangan ng sinturon para smarte. Ayan, meron na, may sinturon na, dalawa na, may tatlo na, may sinturon na gano'n. Lalagyan yan lahat, papaganyan. Papaganon, lalagyan ng sinturon.
Tapos yung kurtina, bibihisan ng panibago. Green at saka, ayaw ko ano bang kulay yung isa? Green and white. Oh, green and white ang ilalagay naman niya para bagong bihis. Tapos itong carpet na to, buhong ito, papalitan ito. Gagawin ding green. Ha? May nagbanggit na sa akin na papalitan ito, gagawing green. So green dyan, green dito. Yung kurtina natin, ibabagay dito. Ganyan. Tapos lahat ng upuan, lalagyan ng ano ilalagay dito sa upuan? Ha? Seat cover. So lahat yan, naka-seat cover yan. Tapos lahat ng uupo dyan, may tigpa 500 sa ilalim. Oh, kaya dapat dadalo kayo kasi yung 500 sa ilalim ng upuan nyo, mapupunta yun sa iba, ha? Ngayon daw, meron na, may nakuha na si Francis, talagang swerte tong batang to. Swerte. May 500 kahit wala. Talagang mabait yung katabi niyan si brother Ha? Si brother B-Boy. Talagang B-Boy ba? Jeremy na, binata na eh. Jeremy, manliligaw na to eh. Hindi na to B-Boy. Meron na. Ano ba tong ating binata na to? May trabaho na, nasa edad na, responsible naman, guwapo naman. Tinanong ko nung minsan Brad, meron na ba ikaw na ipinagpe-pray? Wala pa, pastor. Bakit? Busy pa po ako. Talaga naman. Daig na daig ka, hindi ka kumaya kay Kuya Cedric mo. Amen. Ngayon, may blessing na naman. May panibago silang baby on the way. Wow, palakpakan natin. Ganda, no? Mapalad. Pag maganda lahi, pinapadami. Oo. Pag mga anak ng Diyos, maganda dumadami lahi. Kasi kayo ang asin ng sanlibutan. Kaya mapalad po yung mga anak natin naglalakihan. Kasi bilang mo lumalaki, walang naninigaril yung tatay. Iba na, mga nagsisimba, nagsisigarilyo eh. Ha? Hindi gawi yan ng anak ng Diyos. Wala naman daw no smoking sa Bible. Walang no smoking. Wala namang yes smoking eh. Wala rin namang utos na manigarilyo eh. Bakit natin ginagawa? Sana kung gusto ng Diyos na tayo manigarilyo, nilagyan tayo ng labasan talaga ng usok. Wala naman eh. Tsaka yung mga naninigarilyo, amoy nikotin ng uso. Nangingitim ang kuko. May mga nikotin sa ngipin. Nakakadumi ng baga. Templo ito ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, ang mga malilinis, magpapakalinis. Kaya tayo, magpapakalinis tayo. Wala ka makikitang no smoking sa Bible. Maraming wala sa Bible. Pero makikita nyo yung prinsipyo. Tingnan nyo, ayaw ninyo na yung simbahan nadudumihan. Simbahan building. Ayaw nyo madumihan, magagalit kayo. Pero yung templo ng Diyos, na Espiritu ng Diyos, dinudumihan ng paninigarilyo. Ang sabi ng Panginoon, ang templo niya ngayon, hindi na itong building. Ang templo, yung katawan ng tao. Tapos maninigarilyo ka, dinudumihan mo yung templo ng Diyos. Katwiran lang yun wala daw no smoking. Katwiran yun. Kaya huwag kayong maninigarilyo, mga kapatid. Amen? Lahat ba kayo hindi naninigarilyo? Say amen. Yun, ang maganda. Dati ako naninigarilyo Sino pa yung dating naninigarilyo dito? Ayan pati babae naninigarilyo. Ito, mag-asawa niya. Sino ba naninigarilyo? Si pastor ba naninigarilyo? Dami ayan ito, wala akong duda dito. Talagang wedding model kasi ito ng sigarilyo Guwapo Mapalad ka, Gab. Pero mas mapalad ka. Amen. So, salamat. Pinalaya na po tayo ng Panginoon sa mga maling pangangatwiran, maling pamumuhay, maling gawa. Yan ang talagang Kristyanismo. Hindi natin nakitang si Kristo na buhay ng may karumihan. Pinagbintangan siyang umiinom, matakaw. Pero hindi yun totoo. Bintang lang yun. Hindi niya yun ipinamuhay. Si Kristo yung nabuhay ng perpekto, hindi nagkasala.
Siya lang ang nabuhay ng hindi nagkasala. Kaya mga kapatid, let's live for God. Amen? Salamat sa katagumpayan. Tayo po'y tumayo. Awitin natin yung Tagalog nung You Are My All in All bago tayo magwakas sa panalangin. Tagalogin naman natin. Minsan masarap yung wikang Pilipino eh. Ha? Awitin natin ang buong puso ha. Si Jesus ang kalakasan at galak ko. Ready? Everyone! Si Jesus ang kalakasan, ang galak at kayamanan, ang lahat sa buhay. Sa aking puso, sa paglilingkod, hihinto, ikaw ang aking buhay. Everyone! Jesus, Cordero, alay sa Kalbaryo. Jesus, pupurihin ko. Babae. Amen. Yes. Thank you, Lord. Laki. Sa kahina ay kaaliwan, sa pagkukulang katugunan, ikaw ang aking buhay. Jesus, Cordero, alay sa Kalbaryo. Jesus, ngalan mo, pupurihin ko. Lahat tayo. Lahat kami ay iyong nilikha, nangalitas mo sa biyaya, ikaw ang aming buhay. Nagpapatuloy, naglilingkod, tanging ikaw ang nilulugod, ikaw ang aming buhay. Jesus, Cordero, alay sa Kalbaryo. Jesus, ngalan mo, pupurihin ko. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Pinagaling mo ang aming mga sugat. Inabot mo kami mula sa basurahan ng buhay. Inampon mo kami, kinupkup mo kami, bagamat kami mga patay sa aming mga kasalanan. Hindi namin alam nung una na may ganitong klaseng buhay, na may muling kapanganakan. Hindi namin alam paano mababago ang aming lumang kalikasan, pero ikaw, ginawa mo kaming anak ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, napatawad ang aming mga kasalanan. Nakatanggap kami ng perpektong katuwiran na hindi kami ang gumawa kundi siya. Kaya hindi kami naligtas sa pamamagitan ng bautismo, hindi kami naligtas sa pagsunod sa kautusan, hindi kami nailigtas ng pagiging miyembro ng anumang simbahan, hindi kami nailigtas ng sino mang santo o santa, hindi kami nailigtas ng sarili naming sikap. Pero dahil ng dugo ni Kristo, tinubos kami at binayaran ng buo ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Ikaw ang nagdusa. Ikaw ang dapat naming paglingkuran, pagtapatan. Salamat sa inyong mga anak, sa iba-iba naming struggle sa buhay. Minsan ang aming mga katawan ay hindi laging ganun kalakas. Sa aming pagtanda, iba-iba ang aming nararamdaman. Nakikita sa amin ang deterioration ng aming katawan. Nagpapaalala na ang bukas ay hindi na kasing haba
ng nagdaan. Pero sa lahat ng ito, pwede kaming mabuhay ng masaya sapagkat alam naming merong muling pagkabuhay. Merong bagong katawan, may katiyakan, at pwedeng dumating ka sa kapanahon ng kami buhay pa at hindi na kami dumaan sa libingan at kami baguhin at isama mo sa kalangitan. Salamat po ng marami sa buhay, tunay at siguradong pag-asa. Salamat po sa bawat tatay, nanay, mag-asawa, mga anak, mga kabataan. I-bless you po. Lalo kanilang mahalin, lalo kang pagtapatan at ang simbahang ito, lagi kaming naririto sa iyong presensya. Masaya kami sa iyong piling, Panginoon. Masaya kami na nadidinig ang iyong salita. Masaya kami, Panginoong, nakikinig ng pangangaral. At hinuhubog at sinasaway kami sa aming mga kakulangan at pagkakamali. Maraming salamat po. Patawarin mo kami sa aming mga pagmamataas, sa aming mga pagmamalabis, sa aming mga kamangmangan, sa aming mga kaduwagan. Patawarin mo po kami sa aming mga pag-aalinlangan, sa aming mga kapos na pag-iisip. Tulungan niyo kami at punan niyo ang bawat isa. Sa lahat ng ito, O Diyos, lagi ka naming pagtitiwalaan at susundin sa aming buhay. Muli po, salamat. We are born to win. We are born to be overcomers. And we are born to finish the race. I-bless you po ang bawat isa. Pagpalain po ang bawat isa. Hiling namin ang lahat ng ito, pati ang matagumpay na conference na darating po ngayong October 28 hanggang 31. I-bless you po ang pagtitipong ito at punuan mo po ng mga taong talagang magdiriwang ng inyong kagandahan. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po magsabi ng malakas na Amen. Amen. Maraming salamat po. Purihin ng Panginoon. Maging mga naka-online, salamat po sa inyo. Yung mga kabataan po ng Christ Baptist Church, meron po tayong awarding ng ating music